Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Andrea Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminary Edition. At ngayong araw po ay July 5, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Mystical Union. Ano ba ang goal ng Kristiyanong pamumuhay? And yung scripture po natin ngayong araw is Romans chapter 6 verse 5. Na ang concept po natin is yung mystical union is the mystical unions refers to the deep spiritual connection between believers and Jesus Christ. It is a union that transcends more emotion or symbol. It is real, vital, and transformative. True, we cannot fully explain how it's work. The Bible teaches that we are in Christ and He is in us. This mysterious bond means we share in His life, death, resurrection, and glory. It is not a baggage or abstract experience, but a concrete reality brought about by the Holy Spirit and revealed through Scripture. Yung scripture po natin na Romans 6 chapter 5, sabi po dito, for if we have been united with Him in a death like His, we will certainly also be united with Him in a resurrection like this. Sa Tagalog po, sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na tulad ng kanyang kamatayan ay nagkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. And yung teaching number 1 po natin, ito po yung tatlong mystical union, sabi po dito, we are united with Christ in His resurrection. Sabi po dito na tayo po ay kasama na or united na tayo doon pa lang po sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo na namatay na rin po tayo. At with His resurrection, sa muling pagkabuhay niya po is nabuhay na rin po tayo. And teaching number 2, we are united with Christ in His perfection. Sabi po dito na yung namatay po ang ating Panginoong Jesucristo at muling nabuhay, tayo rin po ay muling nabuhay at nawala na po yung ating mga kasalanan. Kaya po, nung naging perfect na po siya or muling nagbuhay siya ng may perfection, ibig sabihin po, tayo rin po gayon din. And teaching number 3, we are united with Christ in His reign. Sabi po dito na tayo po ay kasama na rin po ng ating Panginoong Diyos dun nga po sa pagkabuhay niya, dun sa mga rules niya, dahil nga po nung nabuhay siya is ganun din po tayo. And dapat po na sinusunod natin yung rules ng ating Panginoong Jesucristo. And application number 1, be an imitator of Christ character. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or dun sa ugali po natin, sa attitude natin, dapat na maging character din po tayo ng ating Panginoong Jesucristo katulad niya or Christ-like. And application number 2, be an ambassador of Christ to the world. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na maging ambassador natin yung ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin dito sa mundong ito. And application number 3, be an advocate for the growing kingdom of God. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na sa kingdom po na to or sa nagpapalagong kingdom pa po ng ating Panginoong Diyos na i-advocate po natin or palawak pa po natin yung na maging Christ-like or mas maraming unbeliever sa kingdom na. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.